ito po yung naging kaganapan kanina bago na ibasura yung impeachment mga kababayan laban po sa ating mahal na presidente. Ito play natin. The chair is ready to hear the motion for the declaration of sufficiency in substance of the De Jesus impeachment complaint. Madam Chair, The Honorable Zamora is recognized. Madam Chair, I move to declare the De Jesus complaint insufficient in substance. Insufficient in substance. There is a motion to declare the De Jesus complaint insufficient in substance. Is there Ibig sabihin, walang sapat na batayan o walang sapat na substansya. Ano po yung impeachment na inihain ni Atty. De Jesus laban po kay PBBM. So tingnan natin kung ilan yung bumoto. a second? Second. The same has been seconded. Is there any objection? May I ask, Honorable Nisay, if you are a member? Yeah, member. I'm a member. Are you a member of the Justice Committee? Ex officio member. Deputy Okay. minority. As an ex officio member, then he has the right to vote and I even to raise a motion. I object, Madam Chair. There is a motion to declare the De Jesus impeachment complaint insufficient in substance. The same has been objected to. We therefore divide the House. Ayan na. Again, the motion is to declare the De Jesus complaint insufficient in substance. Those who are in favor of the motion, please raise your right hand. Yung pumapabor. Yung mga pumapabor, ayan o. Tanggalin ko lang yung ano. Yan. Ano natin ng konti. Please raise your right hand. Ayan o. Ang daming pabor. Kasama si former Senator Laila de Lima. Kasama din mga kababayan si Congressman Chel Jokno. Sa mga pumapabor na walang sapat na batayan at tawag dito, walang sapat na substansya, ito pong inihain na impeachment ni Atty. De Jesus laban po kay PBBM. Ayan o. Pati yung pamangkin ni Chavit Singson kasama din. Pamangkin or anak ni Chavit Singson. Ayan. Pati si Irisi ata, bumoto rin mga kababayan eh. Tingnan nga natin. Ayan o. Ayan. Diba? Si Congressman Irise, mga kababayan, in favor din na ibasura yung impeachment complaint ni Atty. De Jesus laban po kay PBBM. Ayan o. Si Atty. Irise, yung gustong ligawan ng mga DD-shit para mag-endorso ng impeachment complaint nila. Ayan o. Di ba? Ayan. Di ba? Di ba? Yan yung mga bumoto, ang dami oh. Baka sabihin ng mga DD-shit, oy, ba't ka bumoto? Irise, balimbing ka. Yan, di ba bumoto? Si Irise in favor na ibasura yung impeachment na inihain laban po kay PBBM ni Atty. De Jesus. Alam niyo kung ano nilalaman ng impeachment complaint na yon? Gumagamit ang presidente ng ipinagbabawal na bato, yung ginawa ni PBBM na pakiki-operate daw sa pagsuko kay Duterte sa dahig, Netherlands, mga kababayan. Tapos, di ba, kung matatandaan nyo, nililigawan ng mga DD-shit si Irise
para mag-endorso ng kanilang impeachment complaint, doon po sa usapin na yon. Sa pagpapadala kay Digong sa dahig, paggamit ng presidente ng ipinagbabawal na bato, yan yung mga aligasyon ng mga DDSet, mga kababayan. Bumoto si Congressman Erice para ibasura yon. Ayan o, di ba? Pero may tuloy pa natin. Grabe, no? You may put down your hands. Those who are not in favor of the motion, please raise your right hand. Wala atang bumoto doon sa in favor. You may put down your hand. Meron Those pa? who abstain, please raise your right Ay, grabe, sinisay lang. Sinisay lang. hand. Abstain, yung isa. Dalawa, tatlo. Tatlo yung nag-abstain. You may put down your hands. Doon sa pangalawa naman. Grabe, no? With a vote of 42 in favor of the Ah. motion, 1 against the motion, and 3 abstain, the chair therefore declares the impeachment complaint of De Jesus insufficient in substance. Pak! Ayan, no? At this juncture, the chair is ready to hear the motion for the declaration of sufficiency in substance of Masa et al. Impeachment Madam complaint. Chair, Ito naman yung kay Masa, mga kababayan. The Honorable Erice is recognized. Madam Chair, I move that we declare the Masa complaint as sufficient in substance. So move, Madam Chair. There is a motion to declare Aminob niya, mga kababayan. Ano yung sinabi niya? May sapat na batayan? Yung kay Masa? to declare the Masa et al. Impeachment complaint sufficient in substance. Is there any second? Second the Who motion, seconded? Madam Chair. The Honorable De Lima seconded. Is there any objection? I object. The motion has been objected to. We therefore divide the House. Yan na. Let me restate. The motion is to declare Masa et al. Impeachment complaint sufficient in substance. Those who are in favor of the motion, please raise your right hand. Apat. Pezzo di Belillo. Sayang. May ads pa. Anyway, wait lang ha. Ito na. Ilan? 1, 2, You may put down your hands. 6. Those who are not in favor of the motion, please raise your right hand. Di ba? Ayan na, oh. Di wala na. Yung mga DDSet, di nagluluksa na kayo. Yung mga DDSet, ayan, oh. Di wala na. Wala na, nagluluksa na kayo. Hindi nyo na mapipigilan ang pagpapanagot sa mga kaalyado ni Digong na korap. Diba? Hindi nyo na mapipigilan. Kita nyo, bukas gigising ulit tayo na ang presidente, na si PBBM. Ang presidente pa rin ng ating bansa. You may put down your hands. Ah. Those who abstain, please raise your right hand. Sino nag-abstain? Wala? Wala ba? Mukhang wala.
Iyak ka na naman. Sino next in line? O di si Sara Duterte na. Si Sara Duterte na. Wala na. Ayan na. With vote in favor of the motion, 7, and those against the motion, 39. Nako. O di wala With na. 0 abstention. The chair declares the Masa et al. Impeachment complaint insufficient in substance. Kita nyo yan mga kababayan na. Ito isipin nyo. Kita nyo yung bumoto doon sa impeachment ng presidente. Doon sa Attorney De Jesus versus yung impeachment na ipinal ni Attorney De Jesus versus PBBM. Ilan yung bumoto doon? 42. Ngayon mga kababayan, kung halimbawang kung halimbawang pag-uusapan diyan sa Kamara yung impeachment naman ni Sara Duterte, may instant 42 na. Para ma-impeach etong si Sara. 'Di ba? Isipin niyo na lang. Mga kababayan, lalo na kung matibay yung ebidensya laban po kay Sara Duterte. Kaya nga alam niyo, ano na rin, good thing na rin na nangyari itong impeachment na ito laban sa presidente kasi napatunayan natin ngayon na ang presidente po ay walang kasalanan, hindi siya nangurap. Inosente po siya mga kababayan at yung hangarin lamang po niya magtrabaho at papanagutin yung mga kurap na politiko. At ngayon mga kababayan, natapos na yung issue ng impeachment na yan, maliwanag na move forward na at dire-diretso ang pagpapanagot ng presidente sa lahat ng mga sangkot sa maanumalyang flood control. So ngayon, kung titingnan nyo, nagbigay ng pasasalamat mga kababayan ang palasyo sa pamamagitan ni Atty. Claire Castro doon po sa naging resulta ng impeachment laban po kay PBBM. Kasi sabi po dito sa News 5, PBBM, ayon daw po kay PBBM, let's move forward. Natuwa si let's move forward daw. Natuwa daw si President Bongbong Marcos sa naging desisyon ng House Committee on Justice na i-dismiss ang 2 impeachment complaint laban po sa kanya. Ayon kay Palace Press Officer, Yusek Claire Castro, nagpapasalamat tayo na nakikita ng mga mambabatas kung anong katotohanan. Nakita po natin na talagang wala namang merito, sabi po ni Atty. Claire Castro. So ngayon ito, pakinggan po natin. What do you say to the decision of the House Justice Panel to declare as insufficient in form and substance the complaints against President Marcos? Unang-una po ay ikinatutuwa po natin na nasunod ang proseso Oy, Kuya Brick, mega love shoutout abangan mo yung kay Sara. proseso at nagpapasalamat po tayo na nakita po ng mga mababatas kung ano po talaga ang katotohanan at doon po tayo lagi sa katotohanan. Nakita po natin na talaga wala naman pong merito ang nasa mga complaints at miskin na po ang Pangulo ay kumpiyansa na wala siya pong ginawang anumang impeachable offense. Tama! So maraming salamat po dyan. At sa ngayon po, tutok po ang Pangulo sa pag-angat ng ekonomiya ng bansa. Kaya sabi po niya, let's move forward. Napanood po ba niya, ma'am, yung process kanina? Hindi po niya napanood at nasabihan lang po namin kung ano po ang naging resulta dahil po ang Pangulo po ay nasa 2 events po. Ano po yung events? Isang private meeting at isang malaking event. So ano po yung initial reaction niya po doon sa nung nasabihan po ninyo siya na yun po yung naging desisyon? Natuwa po siya. Ang sabi nga po niya ay nasunod ang proseso at yun naman din po ang gusto ng Pangulo. Masunod ang proseso at makita ang katotohanan. Ama. So sa ating mga kababayan, sana po ay nakita niyo po at inisa-isa naman po ng mga mababatas yung mga nasabing akusasyon at sana po ay napaliwanagan na at naging maliwanag sa kanila. Ang lahat. Yusek, pwede bang sabihin na Iba na yon mga kababayan. So ngayon, ano yung ano? Etong tanong natin mga kababayan. Kung sasabihin na depensor
na sana may impeach yan kung tinanggap nyo lang yung pangatlong impeachment complaint na galing sa amin. Na ang nilalaman, ang presidente gumagamit ng ipinagbabawal na bato, nilabag ng presidente ang batas ng Pilipinas dahil ipinadala sa digong sa dahig, at kung ano-ano pa, etc. mga kababayan. So ngayon, ang maliwanag kasi dito, yung mga aligasyon ng ikatlong impeachment complaint sana, laban po kay PBBM, halos katulad lang din nung nauna. Di po ba mga kababayan? Kaya ang ending niyan, mababasura at mababasura lang din yan. Diba? Mababasura at mababasura lang din yan. Kaya nga yung mga didisit na nag-iingay pa rin hanggang ngayon, tanggapin nyo na yung katotohanan na malabong ma-impeach si PBBM kasi wala naman talaga siyang ginawang ikay-impeach po niya. Yun po talaga yung katotohanan dyan. So ngayon, ang pinakasigurado dito mga kababayan, matutulog tayo mamaya na si PBBM ang presidente at magigising tayo bukas na si PBBM pa rin ang presidente. Habang yung mga didisit mga kababayan, masasama ang loob at yung iba pa nga, baka nga atakihin pa sa puso dahil sa sobrang sama ng loob sa naging desisyon mga kababayan ng Committee on Justice kanina. Di po ba mga kababayan? Kasi, sinisay ng isay talaga kasi makukulong din yan. Sangkot yan sa maanumalyang flood control mga kababayan. Kaya nga siguro galit na galit kay PBBM at nag-file ng impeachment, nag-endorso, dahil sangkot allegedly sa flood control scandal at posibleng tamaan din sa matinding investigasyon. Ano po? Anyway, kayo, mga kababayan, ano po ang komento ninyo? Hingil po dyan. Comment below na lamang po kung ano po ang masasabi nyo, hingil po dyan.